eskwela ng ating CCN FBI Center Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Ito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News. Ang Balitang Reporters Action Ngayon, umuugnay sa mga salugang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran, tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon, kasama ang CCN Patrol. Okay, isang magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. At narito naman po ang ating programang Balitang Reporters Action ngayon. Dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News Channel TV 83. At ang inyong lingkod, Mads Pangulima. At samahan niyo po kami sa loob ng isang oras upang magbibigay ng mga sariwang pagbabalita. Ayan ho, ngayon ho ay araw ho ng Miyerkules, August 20, 2025. At sa ating mga CCN Patrol na gumagala sa Luzon, Visayas, Mindanao. At antabayanan po natin ng kanilang report at si paring Edmond Pangilinan. Mamaya-maya po ay tatanggapin po natin yung kanilang mga report dyan ho sa kabaan ng Metro Manila. At noong nakaraang araw, noong ganitong araw din, ay may nagkaroon po ng problema ho yung ating live. So kaya nakaproblema po yung report po ng ating paring Edmond Pangilinan. At kung may report kang paring Edmond, ay pwede po kayo tumawag sa ating line, dito po sa line 1. At yung ibang mga reporter din po natin, pwede rin ho kayo sa ating line 2 rin ho, yung ating isang number ho. Pwede tayo tatawagan doon. Okay, at tuloy-tuloy po tayo ngayon mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay maghahanap buhay, may kaugnayan din ho doon sa ating ginawang siyempre, pasalamatan po natin yung ating direktor ng pelikula
na si Derek Abdul Marik Carpio. At sinahamaho ninyo at sinama po tayo ng ating kaibigan na si Abdul Marik Carpio noong August 17. Araw ho ng linggo yon. At ito ho yung ating ginawa. At makikita po ninyo yung ginawang pelikula versus Bangsamoro at Hapon. Ayan. Ayan, nakikita po ninyo. Yan po yung ating mga kapatid. At si Kernel Moxer, ayan, at kasama din ho natin. At yung kasama po ni si Kan ni Ruben Padilla. Ayan, at nandun po. Yan po inyong lingkod. Naka-uniform po ng Hapon. At yan po ay inshallah, God's will ay mapapanood din po natin yan kung maiayos na ng ating direktor ng pelikula na si Derek Malik Carpio, si Angelo Carpio. At maganda din ho, naroon po yung mga kapatid natin at pasalamatan din po natin yung isa sa mga leader ng sundalo na pumunta doon. Hindi pala sila na-coordinate, subalit yung ating mahal na Colonel Ismail na naka-coordinate naman sila doon sa ating kapulisan dyan ho sa Krami. At ayun, nakapag-usap din sila, okay naman, naayos naman. At yun, tuloy-tuloy din ho yung ating ginawang pelikula, Bangsamoro versus Haponis. Ayan, ang yung lingkod ho. Yung roles ho natin pwede sa Bangsamoro at pwede rin sa Haponis. Yan, nakikita po ninyo yung mga kaibigan. So yan po yung ginanap po noong linggo. Nag-umpisa ho yan sa may August 16 and 17. Yan, natapos po yan araw na Sabado-Linggo. Diyan ho sa may Barangay Mascap. Barangay Mascap, Montalban, Rodriguez, Rizal. First time ko po nakapunta ho sa diyan ho sa may Barangay Mascap, Montalban, Rodriguez, Rizal. Malapit pala sa ilog yung pinagshootingan ho ng inyong lingkod. At pasasalamatan din po natin yung ating mga kapatid ho natin at siyempre sa pumuno po ng ating Imam Council of Philippines, si President nito na si Ibrahim Moxer. At siyempre ho yung ating isang police din ho ng chaplain service. Nariyan ho si Colonel Ismail, si Ismail Jainal Abidin Ismail. At naroon ho siya na isa din ho sa mga nag-kaayos o nag-sponsor ng nasabing pelikula. At inshallah, sana ho ay mapanood natin. Talaga napakaganda ho yun. At yung iba pang mga opisyalis ng Imam Council of Philippines ay binabati po natin sila ng Assalamualaikum. Sumainyo nawa ang kapayapaan at pagpapalahabag ng ating dakilang tagapaglikha. Ayan ho mga kaibigan. Ngayon ho ay meron po tayong tatanggapin ng bulwagang pambalitaan. Yung pong ating masigasig na partner na si Jerry Kamsali. Ano po? Talaga ho namang yung kanyang report may kaugnayan din ho sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Yan po yung itinalaga ho dyan na isa din ho siyang secretary ng UMI. Association ho yan ng barangay Salam Muslim Compound Kulyat, Barangay Kulyat, Tandang Sura, Quezon City. Ayan po at maganda po yung kanyang balita. May kaugnayan din ho sa BARM. Yan at tumawag na po at nag-text na po si paring Edmond. Ayan, atin pong papasukin sa ating line
kung ano ang report ng ating kapatid, si Paring Ed Brusas. Ha? At papasukin po natin sa ating live. Sa oras na ito ay talaga ho namang napakaganda po yung kanyang balita. Ayan, at ayan, papasukin po natin si Paring Edmond dyan sa Metro Manila. Nariyan siya ngayon at meron siyang ikukuber na balita may kaugnayan ho sa Philippine Sport. At alamin po natin kung ano po yung kanyang detalye ho sa kanyang pag-report dyan sa Maynila, si Paring Edmond Pangilinan. Okay. Ayan, at ayan po mga kaibigan. Okay, at nasa kabilang linya na po si Paring Edmond. At papasukin po natin kung ano ang kanyang balita diyan ho sa Maynila. May kaugnayan din ho sa Philippine Sport. Okay, papasukin po natin si Paring Edmond. Paring Ed, go ahead. Magandang po, kasamang Mads. Okay ba ang natin? Okay. Narinig ba ako? Okay pare. Okay, go ahead. Okay, bago ko'y balita. Siguro after mga 15 minutes yung sa sports, Okay. ay unahin ko muna ang balita rito kahapon at ito yung latest na awarding, ceremony ng gabi. Ito actually ang gabi Okay. ng Parangal 2025 at ito ay sa pamumuno ng komisyon sa wikang Pilipino at ito ay maraming binigyan ng awards na ginanap kagabi. Oh? Actually, present ako noon dito sa Luxent Hotel dito sa Timog Avenue, Quezon City. At yun nga ay mga iba nga naka-Pilipinyana pero bilang media naman tayo ay naka-working clothes lang kasamang Mads. At napakaraming tao, napakaraming media at the same time at yun nga sa sinabi ko ay naggawad ng mga awards gaya ni Clara ni Espedido at ito ay veteratibo na paglabag bilang saligang parenteya at pahirang sa preserbasyon ng wikang katutubo. Yan binigyan ng isang award at meron din si Emerson Di Baldemor at panitikang oral bilang daluyan ng alaala, laban at pagbanyuhay ng wika. At ang pangatlo ay si Preciosa M. Dahe Jr. sa piling ng Pig-Alaran, Kulaman at Labyan. At yun, ang ikatlong gantimpala. At naroon din si Brian Harold Pomeling, social media at teknolohiya bilang makinang habihan sa kolaboratibong preserbasyon at ang panibagong yugtong oralidad ng panitikang katutubo sa siglo ng dihitay. May karangalan. At ang isa naman ay si Robert A. Anores, ang tilig na hindi nawawala, panitikang oral bilang dayuhan ng pagpapasila ng wikang katutubo. At yun din, at may selyo ng kahusayan sa Wika at Kultura 2025 Camarines Norte State College, Biliran Province State University, Cebu Normal University, Catanduanes State University, Central Bicol State University of Agriculture, Bicol University, Davao Oriental State University. At yun nga, binigyan ng pamwakas ni Commissioner Carmelita C. Abdurrahman at Commissioner sa programa at proyekto ng KWF. At ang mga kalapunan naman ng mga Commissioner ay sina Marites Barrios Taran, Carmelita Abdurrahman, Benjamin Jr.,
Reggie Cruz, Yung balita mo. Evelyn Hanapin Martino, sa March. Melchor Ortega, Ruth M. Tindahan. At sa ngayon ng impormasyon at publikasyon, si Jomar Cañeda. Hello? O sige, paring Ibon, tuloy mo. At later on, report natin yung kay Sports Ambassador Vincent Araneta Marcos. Siguro after mga 15 minutes, bro. At yun lang muna siguro. Mula sa lungsod ng Maynila, Edmund Samaniego Pangilinan, reporting. Okay. Marami. Okay, maraming salamat sa iyo report, Paring Edmond. At napakaganda ho yung report ni Paring Edmond. At ngayon ho, mga kaibigan, ay papasukin po natin si Jerry Kamsali sa kanyang balita. May kaugnayan din ho sa BARM. At hindi pa natin may pasok si Jerry Kamsali. Okay, at mayroon po tayong balita. May kaugnayan din ho sa yung ginawa ng ating mahal na Senador Robin Padilla at yung kanyang naghain siya ng panukala na tauhan ng drug test sa lahat ng opisyal ng gobyerno kasama ang Pangulo. Maganda ito mga kaibigan. Yung panukala ng ating mahal na Senador. Ito po yung balita mga kaibigan at pakinggan ho natin. At ay sinulong ni Senador Robin Hood Padilla ang isang panukalang batas na nag-aatas ng taunang mandatory drug testing para sa lahat ng halal at tinalagang opisyal ng pamahalaan bilang mismo ang Pangulo ng Pilipinas. Sakop ng panukala ang lahat ng opisyal mula sa pambansang hanggang lokal na antas. Gayon din ang mga nasa government instrumentalities at government-owned control corporations ay itong GOCC maging sa loob o labas ng bansa. Batay sa panukala, anumang opisyal na magpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay maaring masailalim sa administratibong kaso sa posibleng magresulta sa suspension o termination mula sa tungkulin alinsunod sa umiiral na mga batas at gagamitin ang dalawang paraan ng pagsusuri ang police test na hindi lamang magpapatunay ng paggamit kundi magpapatukoy din sa nang uri ng droga. Ang urine drug test bilang confirmatory test mo upang tiyakin ang resulta sa pagsusuri. Ayan po ang balita ng ating o panukala ng ating partner, ng ating Senador Robin Padilla. Ayan po, talaga ho namang napakaganda ho. Alam nyo po mga kaibigan, na ubo po ang inyong lingkod. Alam nyo po mga kaibigan, ang inyong lingkod ay yung panukala ng ating Senador Robin Padilla ay marami po, napakaganda po mga kaibigan. Oo, at bakit po kayo tumawag, Jerry Kamsali? Oo, at yung panukala niya, marami po sa ating mga kababayan na ika nga, nasabi nila walang kaalam-alam yung ating senador. Abah, maliho kayo mga kapatid. Hindi pa po senador si Robin Padilla, ay marami na po siyang nagawa. Marami siyang nagawang tulong sa ating bayan. At lalo na ngayon, siya ay number 1 ng senador. Ano po ba nakikita ninyo? Marami po siyang nagawang batas diyan sa Senado. Ano po yung mga ijab ng mga kapatid natin Muslim, yung mga marami pa. Marami po yung kanyang naipasang panukala.
Lalo na yung ito, isipin mo, sino bang senador na nagpasa ng lahat ng opisyalis? Tama ho yan. Alam nyo po, nagkaguluhan na ho yung ating pamalaan dahil sa ika nga, may bias ho. Matakin nyo, yung ating Vice President Sara Duterte, lamang yung kanilang imbestigahan. Dapat imbestigahan ho yan. Mula barangay, konselor, mayor, congressman, lahat. Lahat ng ahensya. Dapat imbestigahan ho yan. Hindi yung may bias. Imbestigahan kung ano po ba yung na korupsyon. Pag maimbestigahan yan, isa-isahin yan. Aba, malintikan na, ha? Malintikan na kayo, ha, mga kaibigan. Yan, at yan. Kapag kayo ay masuri na, ay delikado yan, mga kaibigan. Okay, at tuloy-tuloy po tayo sa ating balita, mga kaibigan. At meron po tayong report po mula po sa yung mga dike na yun nga, yung inimbestigahan ho dyan sa Senado, yung mga flood control. Marami na pong nasisira. Alam niyo po, yung mga flood control na yan, mantakin niyo ho, ilang Luzon, Visayas, Mindanao na nagigiba yung mga flood control dahil hindi maganda yung paggawa. O yan, at meron po tayong balita dyan ho sa poblasyon Kumalarang sa Buwa del Sur. Mantakin nyo ho, bago lang yan, pero nung nabaan po yung buong poblasyon Kumalarang sa Buwa del Sur, nagiba yung mga dike dyan. Ayan, at tingnan po natin, pakinggan po natin, mga kaibigan. Samantala, ang bahagi ng dike na proteksyon sana sa pag-apo ng ilog sa Buyugan S, poblasyon Kumalarang sa Buwa del Sur, nasira at problemado ang ilang taga-Buyugan S, poblasyon Kumalarang sa Buwa del Sur, matapos masira ang dike roon na dapat sana'y proteksyon nila mula sa pag-apaw ng ilog sa dahilan ng nagiba ang pader dahil mahina ang paggawa nito. Ito ay kuha pa noong May 17, 2025. Ang yung ito ay ating nakuha mula sa FB ng Municipal of Kumalarang, Zamboanga del Sur. Ayan po, mga kaibigan, ang ating balita ho. Yan po sa poblasyon Kumalarang, Zamboanga del Sur. Alam nyo po, at ang inyong lingkod dyan po ipinanganak. At ilang dekada na ho, hindi pa naabutan yung aming bahay. Dahil mataas po yun. So, noong itong Mayo, yan, nangyari ho yan, May 17, 2025. Matakin nyo ho, buong poblasyon Kumalarang sa Zamboanga del Sur, naabutan ng baha yan. Dapat isaayos ho yung mga project na yan. At yan po ay nakuha po natin. Yung video na yan galing ho sa Municipality of Poblasyon Kumalarang, Zamboanga del Sur. So yun po yung ating nakuha na balita, o mga kaibigan. Okay, at ganoon po man ay meron po tayong papasokin na report mula po dyan sa ayan, at babatiin muna natin ang ating kapatid na ang ating acting president, si Dato Moro Imbalgan, watching Sitio Siwang, Barangay San Juan, Tete Rizal. Kumusta na po ba ang sitwasyon natin dyan, Dato Moro? Kumusta na po ba? At ano na nangyari? Meron pa bang tubig dyan? At yan, malalim pa ba yung tubig dyan sa Sitio Siwang? Okay, tayo po muna ay magbibigay ng pagpapakilala sa ating himpilan mula po dito sa ating CCN News, Filipino News Channel TV.
Minsan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Ito lamang sa himpilan ng CCNUS Filipino. Ang Balitang Reporters Action Ngayon, umuugnay sa mga salugang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon kasama ang CCN Patrol. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Balitang Reporters Action ngayon. At yung ating mga nakikinig ngayon sa oras na ito, at binabati ko po kayo. At siyempre hoy, talaga ho namang ang ating balita may kaugnayan din ho tungkol doon sa binatikos ho ng ating kagalang-galang na Senador Marcolita. Ay talaga ho namang hindi po tayo nagkakamali na suportahan itong si Rodante Marcolita. Talaga ho namang talagang kinakalampag niya ang mga tiwali sa ating pamalaan. Ang ating balita may kaugnayan sa DPWH Chief Sinabon ni Marcolita sa kawalan ng coordination sa flood control project. At ito po yung balita mga kaibigan. Sinirmonan ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Department of Public Works and Highways DPWH itong si Secretary Manuel Bunuan dahil sa kawalan ng koordinasyon ito sa River Basin Control sa Office. Isang tanggapan ng gobyerno na may mandatong pagsamahin ang mga flood control project sa bansa. Sa nasabing pagdinig, sinabi ni Senador Rodante Marcolita, chairman ng committee, na hindi kasama ang River Basin Control Office sa kabuuan na equation pagdating sa pagbuo ng gobyerno sa mga flood control. At inamin naman ni Bunuan na walang koordinasyon sa pagitan ng DPWH at River Basin Control sa Office. Tila ninais naman ni Marcolita nang marinig ito sa ni kay Bunuan na ang sinabing walang ngayong mangyayari sa flood control program ng pamahalaan kung walang koordinasyon ang DPWH sa River Basin Control sa Office. Yan po ang ating balita sa oras na ito. Yan po mga kaibigan. Talagang binubusisi na ho yan ng ating Senado ang katiwalian dyan no, sa itong flood control na ito. Isipin mo, buong Pilipinas ay binabahan ng mga kabahayan at marami pong mga bahay na nasisira, na ilang residente na nalunod o na tangay ng baha. Mantakin nyo dyan sa amin, sa poblasyon Kumalarang, Zamboanga del Sur, malawak po yung daluyan ng tubig dyan. Pag magbayan, maabutan yung buong poblasyon Kumalarang, Zamboanga del Sur. Sana ay maimbestigahan yung problema dyan sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. At isipin mo, yung yan, nasa kabilang linya mo, sa kabilang linya na po si paring Jerry Kamsali. Pasensya na po kayo mga kaibigan. Medyo nabubulol ang inyong lingkod, ha? Iyan.
Dahil sa all around po tayo dito, marami tayong pinipindot. Inantay po natin yung ating bulwagang pambalitaan, si Jerry Kamsali. Nagtaka po tayo bakit doon niya nakita sa Sailila Kamsali, samantala doon sa Matino yung babasay doon. Pero okay. At bibigyan po natin ng daan ang ating bulwagang pambalitaan, si partner Jerry Kamsali. Okay, pero mapakilala mo na si Jerry Kamsali. Go ahead. Hello. Okay. Okay na. Mag-insist po kayo, okay. Pasensya na po kayo mga kaibigan ha, medyo senior citizen ho yung ating kapartner eh. Okay, ituloy mo ang balita. Go ahead. Jerry. Ako naman po ang inyong lingkod, Jerry Kamsali, samahan niyo kami. Okay, go ahead. Samahan niyo kami sa bulwagang pambalitaan sa programang Balitang Reporters Action ngayon sa himpilan ng CCN News Filipino News Channel TV 23. Okay. Okay, ibato mo na ang iyong bulwagang pambalitaan, Jerry. Oo, ibato mo na. Okay, go ahead. May kaugnayan sa BAM. Habang umuusad ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM, patungo sa una nitong regular na parliamentary na halalan sa Oktubre 13, 2025. Ang rehiyon ay nasa kritikal na punto. Ang paglalakbay nito ay hinubog hindi lamang sa pamamagitan ng paglipat ng institusyon, kundi pati na rin ang alitan sa politika. Hindi natapos na mga pangako sa kapayapaan, hindi pagsang-ayon ng publiko at matagal ng pang-aalinlangan tungkol sa pambansang pakikilahok. Mula noong huling bahagi ng 2024 at tumindi sa panahon ng halalan noong Mayo 2025, hanggang hayagang inakusahan ng mga political bloc sa Maguindanao del Sur si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. ng political interference, corruption, at pagpapagana ng kultura ng karahasan. Maringin tinanggi ng pamunuan ng BARMMO BARM, kabilang si Chief Minister Abdurrauf Usami Gambar Makakuha, ang mga paratang na ito. Noong Mayo 27, ang pansamantalang parliament ng Bangsamoro Transition Authority o BTA ay nagpasa ng 2 resolution na hinihimok sa kanilang pananatili na itinatampok ang kanilang impluensya at ang dibisyong nakapaligid sa kanilang mga tungkulin mula sa mga pagtatalaga ng BTA hanggang sa paglikha ng Maguindanao Norte hanggang sa paghirang kay Makakuha bilang gobernador ng lalawigan sa pagpapatalsik kay punong ministro Murad Ibrahim at sa pagpapalit kay Makakuha si Kabua, ang panawagan ng buong pumirma sa korte sa muling pagdidistrito ng BARM o BARMM bukod pa sa iba. If politician trade accusation civil society group or CSO have made their discontent visible on the streets. Just last Thursday in Cotabato City, protesters went beyond a banner and chants hurling tomato and eggs and slipper at the likeness of Galvez and Lagdameo. The imagery was powerful and deliberate. Tomatoes and eggs have historically symbolized public ridicules and loss of credibility
while sleepers in Muslim Mindanao are a sign of contempt. CSOs are that their frustration are rooted in broken promises. The slow pace of peace dividend, the uneven delivery of social services, and perception that decisions about BRMM are still shaped in Malacanang, principally by the two rather than in Cotabato or Marayo by targeting Galvez and Lagdameo. Protesters sent a symbolic message that national overseers are increasingly seen not as guarantors of peace but as obstacle to genuine autonomy. The tomato protest may appear theatrical, but it is to reflect a deeper democratic awakening. For years, BRM and urban citizens were caught between war and fragile ceasefires. Today, they claim a right to critic leaders and demand accountability. This is a sign that political maturity is taking root, even if the methods are raw and confrontational. Okay. Okay, maraming salamat sa iyo, Jerry Kamsali, sa kanyang bulwagang pambalitaan. At siyempre siya po yung tinalaga dyan ho sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. At talaga ho namang napakaganda ho yung mga pinag-usapan patungkol ho sa peace process at darating na eleksyon at yung patungkol ho kay Haj Murad doon sa binasa ho ng ating kasamang Jerry Kamsali. At yan ho ay ganoon po mga kaibigan, ay tuloy-tuloy po tayo sa ating programa at nasa kabilang linya ho yung ating kasama si Paring Edmon at kanyang ibalita yung patungkol ho doon sa kanyang kinover yung Philippine Sport dyan ho sa pinag-evenan. At alamin po natin ang detalye mula kay Edmon Pangilinan. Edmon, go ahead. Go ahead, Edmon. At yun nga, yung nagkaroon ng naantala natin report, pagganda report nito, yung Okay. Tuesday. At ito ay sa pamamagitan ng Philippine Sports Writers Association. At associate member tayo roon at tuwing Martes ay naglaraos ng sports forum. Lahat ng mga potential at mga gold medalist dito sa Pilipinas ay doon lahat ng sports kaya doon nagpo-forum at isa kami sa isang actually oldest ang pinaka-oldest news forum sa buong Pilipinas, ang Philippine Sports Writers Association. So, nung nakaraang Martes ay naglaos ng forum, at ito ay pinangunahan ni Pato o Patrick Gregorio. Siya ang butihing Philippine Sports Commissioner sa buong bansa at siya ang dating PBA Commissioner sa basketball. At siya rin ang chairman ng o head ng mga tungkol ba sa mga surfing, rowing, etc. So ginawa ang forum, special forum to actually, ginawa rito sa Wildflower Restaurant and Bar, first class restaurant to sa Rockwell City, Makati. At yun, fortunately ay naimbitahan tayo bilang associate member ng Philippine Sports Writers Association. At nandun din si yun, ang number 1, ang ating presidential son at ambassador ng sports sa buong Pilipinas na si William Vincent Araneta Marcos. Wow! At napakaganda at napakagwapo pala itong batang to. At very low ganda. profile,
At meron din tayong dalawang congressman na pumunta roon, na involved din sa sports, na si Congressman Romel Angara. Kasamang Edmond. Angara, Lone District of Aurora Representative. At ang pang-apat naman ay si Congressman Mike, Congressman Mike D. the third ng Isabela. At siya ang House Youth and Sports Development Chairman. At nandun din si Dr. Rahul Canlas. Actually, pwede kong basahin din to, yung press release nila. Sabi rito, the excitement and charm of Philippine surfing, the excitement and charm of Philippine surfing take a center stage with the holding of Siargao, Siargao International 6,000 Surfing Cup, from October 23 to 31, in beautiful Siargao. At ito ang press conference, Sabi rito, it is the highest ranking WSL o World Surf League qualifying series ever in the Philippines, which is fast becoming a premier destination for professional surfing events. It is open to global participants beyond Asia Pacific. Ayun, bossing, Kita mo naman ang lineup, Ang surf o top surfers, 128 male, 64 female from China, Japan, Taiwan, Indonesia, Thailand, Australia, New Zealand, and siyempre yung host country, Philippines, will buy in the highly sought after event that offers $50,000 bossing to the champions. At earlier this year, the WSL staged the World Junior Championships in La Union, and this time an even bigger event aim at further promoting the sports tourism in the country is set to take place. Ito ang magandang message dito, boss, It's not just for the athletes, It is not just for the athletes, but for the local communities as well. Ang sabi niyang Presidential Son and Sports Ambassador Vincent Marcos, and with 7,100 islands, Pilipinas, Sabi niya, how can we go wrong as long as we see the leaders really pushing? There's no reason why we shouldn't support it. Dagdag pa ni Gregorio in the forum, yun nga, dito sa, anong pangalan nito? Wildflower Resto and Bar, Rockwell City, Makati. Ayun. At to add some more, sabi rito, this is the top level event and very world class. Sabi naman ni Carby. Yan sa opisyalis doon, Noting that the Philippine surfing destinations such as Siargao, Baler, and La Union are also known for their unmatched hospitality. That makes it very easy for the WSL to hold such events. Sabi pa, there's magic in Siargao, there's magic in Baler, there's magic in La Union, said Gregorio. Ayun ang balita at mabuhay ang Pilipinas at pagiging host ng the said, very important to at napakagaling at lalong sisikat ang sports sa pumumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Mabuhay ka at mula sa lungsod ng Maynila, Edmund Samaniego Pangilinan reporting. Okay, maraming salamat sa iyong report, paring Edmond Pangilinan, dyan ho sa Maynila. Talagang masipag ho siya magbalita ho dyan sa Maynila, may kaugnayan din ho sa Philippine Sport. Alam niyo po, ang inyong lingkod, dati ho, ay sumasama po tayo sa mga laro-laro na yan. At mula elementary hanggang high school, college, nakatanggap po tayo ng Tarzan Award. Oo, dahil sa matindi yung ensayo natin. Isipin nyo ho, mga kaibigan, yung ang layo ng Pagadian to Kumalaran, Sambonga del Sur,
ay dinajaging ho namin yan. Minsan 5 kami. Yung mga kasamaan po namin, sumasakay sila ng bus. Ako lang iniiwanan, nakakumbatyos. Oo, at maganda pala partner Jerry Kamsali. Kapag na may ensayo ka, hindi mo maramdaman yung sakit, pagod. Importante talaga yung mag-ensayo ka araw-araw. Kaya karamihan po partner Jerry Kamsali, yung mga nagkakaroon ng karamdaman, hindi sila nag-iensayo. Kaya minsan sumasakit yung kanilang arthritis tulad ni Jerry Kamsali. Pag umakyat yan sa kanyang bahay, 5 floor ho yan, nakikita ko yung mata niya at saka yung bunganga niya, yung lumalabas yung dila. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Inihingal ako, ha? Ay, yan. Inihingal daw siya. Sabi ko, Totoo yan. Mag-exercise ka. Totoo yan, partner. Yan ang sinasabi ko kay Jerry. Kailangan mag-exercise ka dahil senior citizen ka na. Mahirap pag hindi ka mag-exercise. Maramdaman mo na yung mga sakit na yan. So kaya yan po mga kapatid, mga kaibigan. Okay, pagpatuloy po natin yung report ni Jerry Kamsali. May kaugnayan naman ho sa BARM. At para sa kaalaman ninyo, si Jerry Kamsali, siya po yung pinagkatiwalaan dito ho sa Muslim Compound Kulyat, Tandang Sora, Quezon City ng ating BARM sa pumuno po ng kanilang presidente, si Sir President Norce Mindog. Okay, papasukin natin ang ating bulwagang pambalitaan, Jerry Kamsali. Okay, go ahead. Ibato mo na, Jerry. Lagdameo, kinilala contribution sa BARM peace process ni Chief Minister Makakoa. Pinahalagaan ni Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao BRMM BARM Chief Minister Abdur Rauf Makakoa ang contribution ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr. para sa mahalagang papel nito sa pangunguna at pagsulong ng peace process sa rehiyon. Sa talumpati ng Chief Minister na Chief Minister Ars, pinuri at kinilala ni Makakoa ang aktibong partisipasyon ni Lagdameo sa mga inisyatiba ng pambansang pamahalaan para sa kapayapaan, kaunlaran at progreso ng BRMM. Okay, maraming salamat sa iyong bulwagang pambalitaan, Jerry Kamsali. At yun, ano ba yung pangalan ng inyong association dito, partner Jerry, dito sa Kulyat? OME. Organization of Maguindanao, OME, Organization of Maguindanao and Iranon, Incorporated. Matagal na po ba yan? Matagal na ito, mag-50 years na eh. Okay. Sige, maraming salamat, partner Jerry. Yan, at tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Balitang Reporters Action ngayon. At sa lahat po ng nanonood sa oras na ito ay binabati ko po kayo. At si Amin Lipugo dyan ho sa poblasyon, ano ba yung poblasyon nila? Yan po sa Basilan. Nakamalimutan ko po, Amin Lipugo. Binabati ko po yung ating chapter dyan. At si Sak Kamputan. Siyempre, yung ating chapter president po dyan sa may Bacolod, si Marlene Solomon. At mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo ang inyong mga opisyalis dyan. Kumusta na po ba? Kumusta na kayo? At alam nyo po, partner Jerry, kailangan maghigpit na po tayo sa ating mga chapter. Kaya ginawa po natin silang chapter president. Doon sa kanilang certificate appointed as a chapter president, ay nakalagay doon, meron silang weekly report. Ang problema, wala silang weekly report. Saka sila magre-report pag paso na yung kanilang ID. Ay hindi po tama yon. Nalabag na po natin yung batas ng ating Central Communication Network, Filipino Bus Incorporated. At alam nyo naman po, araw-araw, Monday to Friday, Monday to
linggo yung ating broadcast dito. Kaya sa ating mga chapter, makipag-ugnayan po kayo sa atin dahil wala na kayong weekly report sa inyong national dahil napag-usapan ho ng ating mga opisyalis at direktor kung sino man ang mga chapter president na hindi na mag-active ay ilalagay na ho namin sila sa notice of the public na hindi na po connected sila sa ating CCN News Filipino Views Channel TV. Ayan ho, at nakikipit na po tayo mga kaibigan sa ating national dahil yung iba saka sila magpaparandam pag meron na silang mga problema at abutin pa ng taon. Mabuti pa yung ating chapter dyan sa Mindanao yan po si Tit Uyag. Masipag po rin yan at lagi nagko-cover dyan sa mga kapatid ho natin na bising-busy ho sila. Minsan mahirap po sila tawagan Mindanao wala signal At siyempre yung ating hong chapter din ho dyan sa Bacolod chapter si Solomon ay talagang tuloy-tuloy yan at naka-accredited na po yung kanilang chapter dyan, partner Jerry, dyan ho sa may Bacolod City. Oo, at sana po kung may oras ka, Solomon, ay pwede po kayo magbato ng report kung ano po yung inyong na-cover dyan sa inyong area. So yan po ipaalala ko po sa ating mga chapter president na naghigpit na po tayo. Yan po si Assalamualaikum bro. Ato, kumusta na po yung nagreklamo sa atin? At pwede nyo patawagin sa aking, tumawag po kayo sa aking messenger para ma-interview po natin kung ano po yung kanyang problema dyan sa kanyang inilapit sa atin. May kaugnayan din ho yan sa kanyang tirahan. Mantakin nyo ho, ilang bisis daw siya bumayad. Ang ginawa ho, gustong ipapa-assume yung kanyang tirahan. Ilang taon na po siya dyan nakatira. Gusto pang i-assume doon. Kaya gusto po natin Hator Quinton, patawagin nyo ho siya para ma-interview po natin si Jean, ano ba yung apelido nito? Jean Perez. Ayan, may problema yan. Pwede po kayo tumawag sa aking messenger, Hator, para malaman po natin kung ano po yung kanyang sumbong o reklamo sa ating programang Balitang Reporters Action ngayon. Sa ating makakayanan ho, paring Hator, kinakalampag po natin yan. At kung yan po ay may kasalanan, ay pwede natin silang kasuhan. Ikakaso natin, estapa. Isipin nyo ho, hindi pinupulot yung pera na yan. Binabayad sa tamang pagbayad, tapos bigla lang ipapa-assume. Hindi po tama yan. Nasaan na po ba kayo, Hator Quinton? Tawag po kayo dito sa aking messenger para masagot ko po ang inyong yung problema ng inyong tinulungan dyan, si Jean Perez. At nakausap po natin kanina, sabi ko po, ibigay nyo po ang inyong number. Pero konti na lang pong oras natin, paring Hinton. Baka pwede kayo tumawag sa aking messenger. At para ma-interview po natin ang inyong inilapit sa atin na may problema ho patungkol po sa kanyang tirahan. Ayan, at ang programang Balitang Reporters Action ngayon. At meron pong nag-comment sa atin na shout out Gobernador Sol Aragones of Laguna, Mayor Jill Alunti, Vice Mayor Dada Reyes, Congressman Attorney Arman Dimagila o Binyan City, at si
si ano ito, NCRPO ng Press Club Officer, Director Active Members, at NCRPO Press Club President Motherly Reyes Saluti. Ayan po ay mula kay Mandaragit Files. Aba, ayan. Pinati na po natin yung Mandaragit Files. Okay, nasaan na po ba yung si Quinton, si Ator? Oh, mahirap po makapasok dito. At medyo mahina na yung ating signal. Oh, ganun po man ay papasukin po natin yung ating pag-usapan natin ang Islam, si Yusuf Lapitan. At alamin po natin kung ano po yung report ni Yusuf Lapitan dyan po sa kanyang kinalalagyan. Okay, papasukin po natin si Yusuf Lapitan. Okay, Yusuf Lapitan, pasok po sa iyo report. Yusuf Lapitan. Okay, Yusuf Lapitan. Bin Abdulaziz Padilla na Ayan. panukala umanong batas na mag-uubliga sa mga opisyal ng gobyerno na sumailalim sa taunang mandatory drug testing sa ilalim ng Senate Bill number 1200 o Drug Free Government Act. Hihikayatin din na sumailalim sa voluntary drug testing ang mga kandidato sa loob ng 90 araw bago ang eleksyon. Kung ang tambayan ay nasahan manong malinis sa bawal na gamot, dapat din namanong magsimula ito sa mga lingkod bayan mismo, saad pa ni Senador Rubin Abdulaziz Padilla. Ang pamumuno mano ay dapat walang bahid at handang sumailalim sa pamantayan ng katapatan at pananagutan sa bayan. At yan ang balita mula sa Senado. Ito ang inyong Muslim Patrol, Yusuf Lapitan, nag-uulat. Maraming salamat sa iyong report, Yusuf Lapitan, dyan po sa kanyang kinalalagyan. Okay, maraming salamat Yusuf Lapitan sa iyong balita dyan sa... Ayan, nawala po yung ating background. Okay, at tuloy-tuloy po tayo sa ating programa, mga kaibigan. At meron na lang po tayo natitirang 8 minuto. Partner Jerry. Oo. Kumusta na po ba ang baka meron kayong babatiin dyan, kapatid na Jerry? Oo, dyan po sa inyong bulwagang pambalitaan. Okay, mauna ka, Jerry. Okay, okay, at ipagpatuloy po ni Jerry yung kanyang balita. Go ahead. Ayon kay makakuha nagsisilbing direktang tulay si Labdameo sa pagitan ng Malacanang at mga komunidad ng Muslim, Kristiyano at ng mga katutubong non-Moro na naninirahan sa nasabing rehiyon. Sinusuporta naman ito ng ilang mga lokal na opisyal tulad ni Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza na nagpapasalamat sa administrasyon para sa Peace and Development Program sa mga Moro communities sa pamamagitan ni Labdameo at ng iba pang opisyal ng pambansang pamahalaan. Sa panig naman ni Maguindanao del Sur, Governor Dato Alimid Timbang inihayag niyang patuloy niyang isasama si Labdameo sa kanilang mga local peace building programs at sa pagsasaayos ng mga issue ng kanilang lungsod. Samantala, sinabi ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo na inaabot din ni Labdameo at Makacoa ang mga komunidad ng mga Moro sa labas ng mga teritoryo o nasasakupan ng BARM. Sinuporta naman ito ni BRMM Cabinet Secretary Muhammad Asnin Pindaton kung saan sinabi niyang importante at critical ang bahagi ng naging papel ni
Labdameo sa Bangsamoro Transition. Kabilang si Labdameo sa mga dumalo sa nasabing pagtitipon kasama si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO, Carlito Galvez Jr. na kinilala rin sa kanyang suporta sa Barm Peace Process. Lahat ito ay galing sa mula sa Bulwakang Pambalitan. Balik sa iyo kasamang Mads. Okay, maraming salamat sa iyong report, partner Jerry Kamsali. At tuloy-tuloy ho yung pag-report ni Jerry Kamsali patungkol ho sa BARM. Okay, at tayo na po ay magpapaalam na ho mga kaibigan dahil sa wala na po tayong oras sa programang Balitang Reporters Action ngayon. Dito lamang sa impilan ng CCN News, Filipino Views, Channel TV. At ang ating mga CCN Patrol, ayan, at meron po tayong babasahin sa comment. Hindi kita matawagan bro, mahina ang signal, nagdadial ako sa iyo. Okay lang bro, at basta importante at maayos po natin yung problema ng inyong nilapit sa atin ay sa ating makakaya, tutulungan po natin. Kasi kawawa naman siya dahil malaki na ho yung kanyang nabayaran dyan. Kailangan masuri po natin kung ano po yung kanyang problema. At para matawagan din ho natin kung sino yung nagkukulit sa kanya, nagsabi na yan ay i-assume yung kanyang area. So bawal po yan. Okay, at sa muli ho mga kapatid, binabati ko po kayo lahat sa ating mga kapatid po natin nanonood sa oras na ito. At yung ating mga chapter dyan ho sa may Barangay Mantapuli, Marantaw, Lanao del Sur. At si Abinal yung ating chapter dyan. At siyempre yung ating chapter din ho dyan sa Cotabato. Nariyan ho si Tit Uyag. At yung ating reporter din ho dyan sa may nagpipigback po yung ating boses at sa Bayambang, Pangasinan, pati dyan sa may ika nga dyan sa may Barangay Mahayahay, si Sakkampiutan. Lahat po ng ating mga chapter, binabati po natin sila. At naway ang kapayapaan ay sumainyo at sa ating mga nanonood, nakikinig po sa ating programa ay huwag kayong magsawang mag-comment, mag-like sa ating channel. Oo, at mag-follow kayo at mag-like kayo, mag-share kayo sa ating programang Balitang Reporters Action ngayon. Yan lang po mga kapatid, sa muli ay magkikita tayo sa ganitong oras, ganitong araw, tuwing araw ng Merkulis, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ang iyong lingkod, Mads Pangulima. Ako po ay mag-iwan sa inyo lahat ng pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumatin nawa ang kapayapaan at pagpapala habag ng ating dakilang tagapaglikha. Mabuhay po ang sambayanang Pilipinas. Hindi.
Minsan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action ngayon. Ito lamang sa impilan ng CCN News Filipino. Ang Balitang Reporters Action ngayon, umuugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action ngayon kasama ang CCN Patrol.